Hindi mo na kailangan pumunta sa mga izakaya at pumunta sa mga restaurant para makatikim lang ng tebasaki. Hello, minasan konnichiwa. For today's mini vlog ay tara samahan niyo ako magluto ng favorite kong tebasaki. Dito po sa Japan, ang tawag ng mga Hapon sa chicken wings ay tebasaki. Ito yung chicken wings na nabili ko sa supermarket. Bagsak presyo lang siya mga bi. Ang 4 na peraso ay nagkakahalaga ng 120 yen. Kung sa peso ay nasa 44 pesos ata. So dito ay pinupunasan ko siya ng kitchen paper kasi medyo basa siya. Tapos kumuha na rin ako ng harina, saka ko nilagay dito sa ziplock. Pasensya na po pala kayo mga biha, kinamay ko na yung harina. After nun, ay naglalagay nga rin pala ako dito ng shokusho, pampalasa. Ito yung seasoning dito sa Japan na dalawang klase na. Meron na siyang salt and pepper. Tapos ilalagay lang natin tong chicken wings dito sa harina. Ganito nga pala ako magprito ng manok or kahit anong part ng manok basta ipiprito ay nilalagyan ko muna siya ng harina. Hindi ako yung basta-basta na lang nagpiprito ng manok na hindi ko nabuhudburan ng harina. Pag fried chicken naman yung lulutuin ko ay buibili ako sa supermarket ng pang fry. So eto na guys, tapos ko nalagyan lahat ng harina yung chicken wings. So dapat ganito yung magiging itsura niya. Pero depende po sa inyo ha, kung lalagyan nyo pa rin siya ng harina bago nyo siya iprito. So dito naman kailangan mainit na mainit yung mantika natin bago natin ilagay yung manok. Alam nyo ba guys, itong kawali namin, ito yung ginagamit ng asawa ko kapag nagluluto siya ng tsahan. Sobrang ganda nitong gamitin mga bi, lalo na kapag magpiprito. Ang daming gamit ng asawa ko pang kitchen mga bi kasi dati ay meron siyang sariling restaurant. Wala lang, na-share ko lang. Ito naman yung pinaka-ayaw na ayaw ko kapag nagpiprito ako mga guys. Tumatalsik kasi yung mantika at ang sakit-sakit. O diba, ang ganda ng kulay nitong aking chicken wings mga bi. Tuloy-tuloy lang natin magprito hanggang sa maubos yung mga chicken wings natin. Lalagay ko muna siya dito sa kitchen paper para matanggal yung sobra niyang mantika. Tapos, i-rest ko lang to ng mga 10 minutes saka ko ipiprito ulit. Sa mga oras na to ay pangalawang beses ko nang naprito itong chicken wings. Tapos dito naman ay maglalagay na tayo ng tebasaki sauce. Dito sa sauce natin ay sobrang dali na lang nito mga bi kasi hindi mo na siya kailangan lutuin pa. Tapos kailangan natin ng malinis na lagayan saka natin ilalagay itong sauce. Itong tebasaki sauce ay nabili ko to sa supermarket. Ang maliit na pack ay kaya niyang i-cover yung 12 pieces na chicken wings. Tapos halu-haluin nyo lang siya guys para malagyan ng sauce lahat ng wings. Gumamit na ako dito ng baking brush para siguradong lahat ay malagyan ng sauce. Okay lang din naman po kahit wala kayong baking brush basta malagyan nyo lang siya lahat. Yung lasa ng sauce ay matamis at medyo may konting alat. Parang feeling ko ay nasa izakaya ko mga bi. Kasi alam nyo ba guys, yung izakaya dito sa amin, ganitong-ganito yung lasa ng sauce nila. Natuwang-tuwa ako kasi pwede ko na pala siyang gawin dito sa bahay namin. Guys, panigurado ako kapag natikman nyo to ay ulit-ulitin nyo tong kainin. Sobrang sarap nito guys, promise itry nyo siya. Tapos naglagay na nga rin pala ako ng sesame seeds sa ibabaw. Napakadami pa nang nalagay ko mga bi. Kahit ito lang yung ulam ko ay solve na ako mga guys. Sobrang hilig ko pa naman sa manok, lalong-lalo na yung mga part na ganito. Try nyo tong gawin guys, sigurado ako na magugustuhan nyo to.